Squad 3 dito para sa Puwersa Studio sa Sampaloc, Manila. Magiging naman para sa susunod na battle ngayong gabi. Pray for us, Deccan Republic, para sa studio. Yun, shoutout sa lahat ng sumuporta. Ito, para sa numero 1 tournament natin ngayon 2026. Sa kanan ko, representing Montalban, magigay para kay Mick. MIKH sa mukha mo, yun ang punto. Tatatak, tutututultok sa iyong ulo. Kratatak, pupupupupu sa bungo mo. Walang argumento, ako mismo ang asunto. Yun, sa kaliwa ko, representing Quezon City, magigay para kay Placis. Shoutout sa mama at papa ko, sa lahat ng Petron Caltex, puking ina nyo, di kami maubusan ng gasolina lumaban, boy. Ayun, nag-toss coin na sila kanina. Panalo si Mick ng toss coin. Pinili niya mauna si Placis. First round para kay Placis. Gunita 3, wag lang tayo maingay. Pakinggan natin to. Okay. Yo! Tangina, salamat. Salamat na. Sabi ko ay beat room, sali ako tour na. Ngayon sinahan niya ako. Sumali ako ng tour na maasubok ngayong taon at unang kalaban. Di naman sa wala lang, pero ito pang gap lang na balon. Dapat di daw magpakampante dito. Kasi nandurog daw ng 2 kampyon. Pues ako ang magiging dahilan kung ba't ngayon ay di ka magiging ganun. Yo! Salamat. Pero ganito pala mag-experiment tong face first, unang mukhang ilalaglag sa first phase ng tournament. Kaya game! Ng ticket nyo masulit. Baon to, unang mukha sa lapagpag kasabak parang akaino sa kamay ninyo. Guys, sa first round. Tong face first. Naputa, banu pa, umaasa na may tsansa sa pagiging kampiyon na malabo netong makuha, face first. Tangina yan, no? Tas ikaw pa yung inuna. Ganyan yung mga walang mukhang yarap pag pinalit ko sa lupa ako pa. Net, ikaw luluha o ka pa. Ted sa kultura, pero bukang bibig na yung marinig, palatuba, taga Montalban. Ka, walang duda, saktong dun. Then, aking ruta, mga barang patapon, ay isuka mo na muna, tanggalin mga muta, makita yung balakura, mga ginawa ko sa kanya, lahat kayo mapapamura, di natuwi pa na monta, pagkat hanggang payatas na lang tong iaatid kung basura. O basura, bawat laban, tingin ko dito kay bugok, kahit nasa ulo mga hinanda mo, ay iiwang kitang pugot, tahiin na lang. Upang buo pa rin siya habang sumasalo ng mga bara ko titik, sir. Yosuan titig, tahe-tahe yung katawan ng dugo sumisirit. Mahirap tong pinasok mo, bro. King ina mo, di mo man lang naisip na matalo mo ko ay isang malaking panaginip kasi tahe na yung leeg, yung baywang patilitid, puro tahe mga organo, ano mo yung nagkakapit bisik, tahe na rin pati puso na parang sawe sa pag-ibig. Kasi oh, kayo naman tong sumabay sa gimmick. Ang sarap kasi pumaslang pag di maingay yung paligid at pinakita ko lang na pamatay pag ako tumahimik. Na mga barang pambihira, boy. Halika nang makita mong iba ko pag tumira ko'y parang pulang kabayong malakas sumipa. O pinakamasiba, mas mabisa about ginamit kong pandiwa at mga rima ay tinahe-tahe pagtapos siwa. Tas hila ng tila, luan sila, di natitila ko'y di natitinag apoy ng sinisindihan kong kandila. Maraming nakapila na kailangang ibitin, maraming naghahanda na kailangang kainin, tas ito lang tinapat, bitch, napaka-weak mo sa written, kada hit na mga speech, style pa na Emar nakuhang gamitin, kaya Mick, kanis mo neto'y parang si Emar din, di na kailangang sabihin. Kasi, gaya-gaya ng makata, mga baratan na. Kasi, gaya-gaya ng makata, mga bara at talata na pala ba may kalawang yung galawan di ubra sa ay masapaw mo ko matapalang babawalan babalahan bum-bum tatagasan yung dugo dun mga mahina at mano pulpul pa yung sandat ng dala mo gunggong ko ay nakakala mong di pa sa sapata mga sangkapa sa kapakara tatat sige yung wak na walang bayaga tatat manaluwaga di man to bayada ngangad ko lang ay maasapaat sa bawat sapak na yung matanggap nagapak na yung malasapang unang talo sa harap ng isang hamak laman na payat malabong ay kayo mga sa sapagkat Mikael, ako ang demonyo puputol lang iyong pakpak! Okay, first round para kay Mick. 2 minutes nga lang daw, tanga ka ba? Kupal!
ka talaga, Vic. Napakasama mo na tao. Nung nalaman ko, katapat ko, sa totoo lang, ako'y medyo kabado. Paano? Sa mga sasabihin ko rito, malamang may magpapaabot na namang magsasamparaw ng... Nang call out lang ako ng manyak. Ako ba tatakutin parang aso? Ano? Reverse vitrum? Mga tibak naman mismo nagkakaso? De, battle rap lang. Mapaglaro ang tadhana plus. Huwag mo masyadong seryosohin. Hindi ure, mas malalim pa ang pinag-iba natin. Ang trahedya sa iyo ay komedya para sa akin. Biruin mo, tayong magkatapatan. Kakampi mo ako sa protesta. Ngayon sa palakasan ng boses ay kalaban. At total lagi mo naman ng niyayabang. Ba't di pa natin pag-usapan? Ano nga bang binuboses ng artista ng bayan? Artista ng bayan ito? Talaga? Di ka kailangan ng bayan, ikaw may kailangan sa kanya. Kasi, bakit ba dito ay sumali ka pa? Ano? May panawagan bang dala? Ako? Sumali lang ako dito kasi yung Blitzen nagyayabang na. Pero di nga. Ba't ba dito sumali ka pa? Huwag mong sabihing nagpapatalas lang ng retorika bilang representante ng mga pisante at magsasaka. Kasi kung tamang farm ng XP ka, edi tanggapin mo tong dagdag sa iyong karanasan at saktong dinaan ka sa lubak ng Montalban, BANG bang sa iyong ulo. Pero di barel, ito yung patalim sa dulo, korteng takdang pananong nahahati sa bungo mo. Kasi mukhang manhead ka na sa pag-iisip. Lubhang kailangan mo ng repaso. Kung kaya na lang, intero bang paglatag ko ng karit maso. Kasi ano nga naman, ang bigat ng gay jokes, misogyny at rape bars kumpara sa bit-bit na panawagan, di ba? Di ba, Vit? Anong bigat ng gay jokes, misogyny at rape bars kumpara sa bit-bit na panawagan, no? Ba't natahimik? Wala naman tayong pinaglalamayan. Sige, ganito na lang. Makinig na tayo kay Placis. Ngayon mo dito isigaw. Ano bang binuboses ng artista ng bayan? Time sa'yo, Rod. Para kay Plus. Wow! Puta! Lupet ko sumampol! Pag nakita tayo sa sarali, balusi kita flagpole. King inang yan. Kapi ko daw siya sa protesta. King ina mo magtigil. Forma ko yung stana, yung forma mo pang intel. Sa dalawang palad ko papalarin tong damuho. Kung buntok agwat natin niya ipapatagin ko guguho. Dating hardhead si Ropa, balikan natin. Yung grupo, kasi kahit hardhead pa rin to, manlalambot pa rin sa akin. Yang ulo, kaya tanggapin mga suntok. Kung ang buong buo, rekta sa ulo yung tipong mabibiyak na yung bungo. Parang na-headbutt ni Luffy na may armament. Haki yung noon, nakipagpatigasan siya ng bata sa sobrang dami ng puyo. Pasaway na batang, lumaki sa lansangan, tila ba parang maalinsangan na dinadaanan na kinakalang. Pasaway na batang, lumaki sa lansangan, tila ba parang maalinsangan na dinadaanan na tinatanganan, di na alam ang kinakawaw, makatang sa harapan ko ay napapalibutan ng kaliwat ka na bang binubugahan ka ng apoy, ano kaya pa boy? Sige lang oy, Arkanghel, nasa paningin ko'y lang gantong taga Montalban sa akin, buntal manwa sa akin, gamit flow kung parang dam. Game. Lantigil sa ragasa na parang tatrak sumag-aasa atong gagong umaasa na malabong makatsaba ako'y parang buhayang lumalapang malala na akong malapa na makatang tanga-tanga pag bumara bumalandra ka sa flow kong mas inangat pa kay Abra. Ito na yung bago kabanata na makatang inakala pambata lang yung bara bababababadi pag natong si Kumag ako'y mas brutal pa kay Plasma atong face first di ko lang minukaan kasi leleleleeg din yung tama. Kaya mga nagbabagang katagadi mo na. Kaya yung mga nagbabagang katagadi mo na maawat magpa. Talo sa Banoy, di ako dyan papayag. Bawat tira ko pasok pumusta nang walang pambayad. Di ko na binanggit si Aden dahil wala rin yan sa flow kung banayad. Banayad play. Kain ka diaper boy. Joke lang, adib lang. Dahil sa flow kung banayad. Tigil na ba?
Hindi. Asagot ko ba dayon na parabang dahong? Tinangay ng alon mas lalong. Umusad, ginanahan, bumangon, lumamon ng gagong nagaas ng mabangis na hayop sa gubat, mga labi na ginatong. Sa 18 patong, talampakan yung sukat ng apoy at malabong. Malaman ng laman at kung sino ang utak. Ito'y watchlist ng EJK, may rerekta kabaong sa sulat. Pero dito balakid na nag-aas ng mama. Ito'y pala ng batang babala sa anak ng bathala. Mikael, Arkanghel, anak ng Diyos gihumayo, prinsipe siya ng mga anghel, anak ng amang nagpapako. Prinsipe, general, puesket, mataas pa ang ranggo, durugto sa harap niya na diablo, siya ay trinabaho ng Marso, nagmulang impyerno si Lucifer, baliktad ang pagbabako. Na naiba ang kabutihan, hindi naman. Baliktad pa rin ang pagbabago sa aktong gunita ngayon. At gunitahin mo pagkatalo. Di na to makatao na parabang makagagong, makabagong pakanako. Rat malarambo, sige lang mga pabro, tarantado, yung malabo na manalo. Kung anak ka ng Diyos, king ina mo, anak na Diyos mo, yung mukha mo. Wala akong pakikit, Diyos ka pa, kung magpapaaga ng kalbaryo. Time second round para kay Mick. Yun na yun. Yung kabubuhan mo, grabe. Ang dami mong sinasalita, wala ka namang sinabi. Pinipilit pa mag-rebat. Mga banat pang abnoy. Kala mo ba madali lang porque magkakilala tayo? Parang nawaw mali ka, boy. Walang hirap ang pagdurog sa'yo. Mas mahirap pang pumili kung paano. Mahirap daw kumalaban ng kakampi. Mahirap lang mamili ng anggulo. At kung iyayabang mo na mas marami kang labang nilaro, gunggong. Di yan papantay sa bigat ng aking mga trinabaho. Ilang taon ka na ba? Hindi! Wala akong pake! Pantay tayong lahat sa hip-hop, wala yan sa edad o sa estado. Ang sukat ang tunay, nasa husay, kung gaano ka katotoong tao. Ito na ba? Ito na ba yung bagong revolusyonaryo? Batugan! Galit-galitan pag nautusang maghugas ng pinagkainan? Kulang sa sipag, kulang sa talino, aray ko! Payag ka? Payag ka maging kawawang Pilipino? Kaya paano to gigiba ng makina? Di nga matulungan ng ama't ina. Pinag-aaral ka nila, di ba? Pero mas pinili mong lumiban? Kabataan ng pag-asa ng ano? Ang sagot ng bayan sa'yo, tangina, sayang yung puhunan! Dagdag bilang ka sa krisis ng edukasyon. Plasis, problema ka sa lipunan. Kung ayaw mo nang mag-aral, magbanat ka ng buto. May pangarap ka pa ba sa buhay? Sige, abutin mo! Abot lang ng abot! Hanggang maabutan mo ako. Pag abot sa punto, ikaw na mismo aabutin ko at pagpuputol-putulin ko. Ang kaunlarang hinahanap mo, dapat magsisimula yan sa'yo mismo. Tandaan, anumang pagbabago sa sistema ay nagmumula sa mekanismo. Sinusundo ka na nung kasama mo. Maghugas ka na raw ng pinagkainan, baso pati platito. Kalba lang brad, abot na ita. Tang inangin. Ma, mas marunong pa sa'yo. Ang hirap mong pakinggan. Kung ikaw ako, tang ina, marami ka nang hinugasan na pinggan. Gago. May kaldero pa dun, malaki. Kung nga sila hugasan mo na. Marunong ka pa. Kaya, hugasan mo na yung kaldero, kawali, mga malalaki. Tapos, pag di ka pa, kung sa ulo mo. Game? Yeah. Sabi niya kay... Basta, walang pinagbasihan mga anggulo sa like ang arkitekto at di na para i-connecta sa nangyayaring sakuna. Di pa ba nakuha? Palpak ngayon disenyo! Ah! Lakas nung brad, brrr! Makina ng cellphone. Ang lakas nung tunog ng motor, yung van at tinulugan ko lang na lang kumutan na parang malakas yung aircon. Buhat bang kulang laban mo kay Lax? Ang ina, lakas kong maghangin. Tinulugan naman, kulang na lang maglatag na ng sapin. Sinasabi ko lang, menay, kung pagpapatuloy mo pa rin at dito mo yan gagawin ay ikay sasamain sa kinsarap mo sampalin, di ka santo para sambahin. Pero kung sino ba si Miktaran at ating alamin kasi siya ay salamin ang may salamin. Shing!
May sound effect pang puta. Parang, gusto mo, ring. Ring. Walang tumatawag sa'yo, Boss Oma, pero pwede ring. Diyoso, Toy Onda. Way naka... Oh, Toy Onda. Way na kumbaga yung ring na palitan ng tit, sabay sabog ng bomba. Sunog pero masarap sa paningin, siya'y naging torta. Sobrang lakas ng tama, parang vodka hinaluan ng coca. Kaibigan o walang boka, na kwentong barbero sa tropa, pero to'y eksena sa Maynila na bongga ni mo'y bagong tahito na lonta ako yung earning sa pagkainan sa nakatalikod na asyong salongga. Kaya bang, kayo na lang tong Rizal sa Maynila, punyeta. Di ba nakuha sa pinarisirsan? Tanga, sa likod, di sa luneta. Ganun ang matake. Pamatay sa teknikalan komedya, parang action comedy nung dekada 90. Ito sablay, sa pagiging tamod na nga lang nakaasang sumabay ng paamong nakadikwatrong pinantay. Kunat di masakit ang umaray para sa pananaw mo na lantay ng kalabang kong alalay ni Panday. Kasi sumbat kay Lax, nawala noong September 21, bukod sa angle na tae-tae. Ako organisador, dumadalo, at nagampan ng gawain mapaaraw o gabi na tindig sa natindi, na krisis para sa masa mga pre, tas isusumbat lang neto. Ganyan pag ulo malaki, sa bawat pagpakat ko't pag tapak patak ng pawisin na santabi. Bako ang nakalaban ni Lax, at may pagkilos sa ating payong kumampi, di niya na iboboto mga trapo at magsabi siya ng paparating pa lang kami. Kasi, Keng Koy, tangin ang gawa niyang pantanga. Kilala kang artist, gumagawa ka ng mga kanta. Kilala ka nga, nakabatay naman sa entablado nga pa ka ng iyong mga paa, pero ako, mapasan pa man banda, may hawak na mic man o wala. Kahit sampa, mapasampa, politika naman ang mga kanta nyo, di ba? Ganon din kami, palaban pa din at maganda. Napapaindak ko mga bata, kabataan, matanda, yung yabang mo sa politika, sa akin magmumukhang lampa. Mulat ka nga sa nangyayari, o yan ay alam nila, pero para saan pa ngayon tatapatin kita, kasi kilala ka ngang mulat, pero di mo naman kayang mulatin ang iba. Last round para kay Mick. Huwag kayong magpadala sa mga linya nitong mapanlinlang. Kaliwa na, kumakaliwa pa. Paikot-ikot ka lang. Mga makabayan in the streets. Manyakis pa rin in the streets. Wala namang mapupuna kung walang makikita. Moral license na lang ba ang pagiging aktivista? Pero para malinaw, wala naman akong problema sa aktivismo at pagiging tibak. Lalo na dun sa mga tunay at may tunay na pinaglalaban. Ang problema ko, yung mga nagtitibak-tibakan. Mga tipong binivideohan sarili habang nag-iiyak-iyakan. Ang titigas ng muka, talagang maang-maangan. Sexual opportunism lang daw, hindi harassment. Naglaro pa ng pangalan. Ano yun? Wordplay? Lumapit na yung biktima? Minamanipula pa? Di naman daw ginawa nung salarin eh. Kinagawa nyo naman kaming tanga. Tatanggi yun malamang. May kriminal na bang umamin na kusa mismo sa kanilang nanggaling? May kriminal na bang umamin na kusa mismo sa kanilang nanggaling? Ihiwalay daw ang personal. Ano? Yun na ba yung bagong tawag nyo sa gaslighting? Tayo na di ko na ibubuo kasi masyadong sensitibo. Ba't ko ba sinasabi dito? Suriin ng mabuti ang motibo. Mali kung inaakala mong para lang sa kontrobersya. Isipin mo bakit sa kalsada nagpo-protesta. Kasi di ba, yung mga pesteng anay sa organisasyon,
Di ba dapat lang sa publiko mabisto? Ilantad yang machismong minamaskara ng aktivismo. Sangayon ka dun. Artista ng bayan, bumaon na ba sa'yo yang pinangangalandakan mong pangalan? Siguraduhin mo na kaya mong pangatawanan. Kung hindi, huwag ka nang maging tibak, mag-rap ka na lang. Ay, mga classes ka. Gunita 3, dito pala sa Puwersa Studio. Magingay ulit para kay Placis tsaka kay Mick, isa pa beses para sa kanila. Yan, shoutout sa lahat ng kasali sa tournament. Abangan nyo rin ang April 12 para sa adjustment ni Kairo tsaka ni Vanguard. Puntang, yung dalawang yan. Tsaka kita-kita pa rin tayo sa Puwersa Studio sa April 18. Dito pa rin. Pero ang boto ng hurado, 5-0 advancing sa quarters para kay Placis. Judges. Oo, binoto ko si Placis. Ganong ano niya, bago niyang develop na style. Sobrang effective ng multis. Sabihin na natin, konting silip pa sa angle siguro. Pero angle-wise talaga kay Mix, ganda. Kung nalatag sana ng maayos yun, sobrang litag nun. Pero overall, Placis na-deliver niya ng maayos. Bukod sa na-deliver niya ng maayos yung material niya, naging effective din yung ina-implement niya na estilo ngayon. So, all 3 rounds para kay Placis. Yo, 2DZ, Rapagutan, Naglagan, 4001, pray for us. Una sa lahat, napakaganda ng mga mensahe na sinabi nila. Talagang tatagos rin talaga sa'yo, pero dito na papasok yung factor ng tournament. Round 1, binoto ko si Placis. Nag-score ako, parehas naman silang 5 points. Kaso nag-add ako ng 1 point kay Placis para sa scheme, tsaka mas marami yung moment. So round 1, Placis, lamang ng isa. Round 2, tabla, parehas sila nakakuha ng 4 points. And round 3, binigyan ko si Placis ng 3 points, tapos si Mick, 2. Tsaka, sorry, parang mapapansin nyo rin naman na nagkakaroon ng konting stumble bang matatawag or tumitigil si Mick. So yun nga, tournament, kailangan talaga mamili kung sino yung mag-stand out. Napili ko, Placis. Yun, Da Vinci, shoutout sa mga para sa akin, rinecount ko siya sa round 2 muna tayo. Para sa akin yung round 2 yung pinaka-pupukan nilang dalawa. Para sa akin may binanggit si Placis na isang linya sa gitna. Si Mick may binanggit siya na 2 linya na hit ko enough para makuha niya yung round 2 ng very very slight. Nung una kasing round, tinitingnan ko muna kung yung style ba ni Mick, mahinto-hinto siya o hinuhugot niya yung linya or ganun ba talaga yung style niya. Kaya tinansya ko muna sa round 1. Para sa akin, binigay ko yung round 1. Although parehas naman sila na testing the waters pa sa round 1, pero mas lumamang ng konti din sa akin si Placis sa round 1 compared kay Mick. Sa round 3 doon na nagkatalo at kitang-kita naman nag-choke na si Mick ng round 3 at si Placis bumaba rin yung energy, yung cadence, yung intensity ng sa round 3. Kaya para sa akin, binoto ko ng round 1 and round 3 si Placis, round 2 si Mick. So, It's Magus Triangulo Lights na Swag City Baby. Binoto ko si Placis. Siguro overall performance. Doon naman ako to-stumble si Placis pero sobrang ganda ng showcase niya ng skills sa mas battle-wise sa story. Okay din, ang ganda si Nick, sobrang ganda ng projection niya. Ang ganda ng boses niya, battle, maganda ng paso. Hindi siya mas pang-battle, okay naman siya. Yung round 3, di ko alam kung ano context doon, pero kung may something na magandang platform nito para i-express yun. Pero yun nga, syempre, tournament to, medyo strict performance, battle-wise, okay si Placis. All 3 rounds Placis. Shoutout Kim. Yun, RVRD,
isa sa mga favorite ko rin na i-judge na laban itong Plasis versus Me kasi simple lang yung simple lang naging play nung buong laban. Sa banda ni Mick, props sa kanya, solid yung pagkakagawa niya. Yung silence na mismo sa sinasabi niya per round, it says something sa kailangan niya iparating. Kumbaga parang humihingmaker siya ng humihingmaker kada bitaw niya. Sa round 3 lang mismo nagmatter kasi medyo parang naramdaman ko din siguro bilang hurado na parang nagiging excess na yung silence parang nagiging noise na siya para sa akin. Kay Plasis naman first round binanatan si Mick hanggang second round, third round doon na pinakita yung muscle niya. So parang dumami yung suntok ni Plasis sa buong laban at dun yung nagmatter sa buong matchup. So ang boto ko doon is 3-0 para kay Plasis.